Saan ka nagtinda? Ang paligid dyan. Nag-bike ka na? Hindi po, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi po sa ating lahat. Tayo po ay umawit para sa ating Panginoon. Asan na yung songbook natin? Ayun. Okay. May napili na po ba kayong aawitin natin? Hindi po. Okay. Tayo po umawit. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life. You know you live in every day in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Tayo po ay pangunahan sa panimulang panalangin ni Elder Becca. Hindi po lahat ay manalangin. O aming Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa gabi ito na kami muli ay nagkita-kita magkakapatid upang ikaw ang Panginoon ay aming purihin at pasalamatan sa inyong pong kadakilaan. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito kahit po hindi maganda ang panahon, hindi hadlang na ikaw ay aming purihin at pasalamatan Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa na kami ay nakarating dito ng safe, Panginoon. Salamat din po sa aming mga kapatid na hindi pa nakakarating, Panginoon. Ingatan niyo po sila. At ganoon din po sa mga nanonood sa kanilang bahay. Panginoon, ay ingatan niyo rin po sila. Panginoon, maraming salamat po. At ang lahat ng ito ay aming hinihiling na may pagpupuri po at pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Amen. Amen. Okay po, tayo po ay dumako na sa ating pasasalamat. Maiksi lang, no? 4 lang naman tayo dito eh. Ay, ilan? 5 pala. 5 tayo. So, pasasalamat po.
Sige po, pangunahan ko na nga po. Marami pong salamat sa Panginoon. Kahit na po ang panahon ay talagang hindi naman po talaga rin sa ating lahat ay talagang nakaramdam na hindi talaga nakakatakot talaga kasi tubig yung ating laban. Kaya mapapapikit ka na lang at mananalangin. Sabi ko, Panginoon, kami inyong ingatan. Kung ano man po ang nais nyo, ikaw ang nakakatalos lahat talaga. Basta ang hinihiling ko lang po ang bawat isa sa atin, ang ating kapatiran ay ingatan. Hindi lang po tayo ang lahat ng nakakaranas po naman. At salamat po sa araw-araw na kahit na nasugit ang panahon, hindi na pa rin pinababayaan ang ating mapagkainan na tayo ay binibigyan na pa rin ng pagpapalat sa araw-araw. Maraming salamat sa Panginoon. Ako rin ay salamat sa Panginoon. Dahil lagi ako niyang ginagabayan sa araw at gabi. Dahil di masungit ang panahon. Sa kalsada ay nababaha yung mga daan natin. Pagdang ako na lagi nandiyan dahil hanggang daan namin walang makakawit na sasakyan. Kami lang na makawit. Buti dito na yung dalawang sasakyan. Salamat ako at nakakawit kami ng ligtas. At saan kami pumupunta. At ulan naman yung laging nandiyan ang Panginoon na kami pinagawin. Lagi bibigyan ako ng parakasan ng aking immune system. Hindi ako tinatablas ng sakit. May babasa, kasulian ng pawis, pagtulog, kasi lagi ang pagtulog, pagpahinga, dahil yung Panginoon ay pinapalakad ang ating katawan. Maraming salamat sa mga pagpapala ng Panginoon. Hindi niya ako pinapabayaan sa pagpapala. Ligtasan, kagalingan sa inyong sakit, sa pahingaan. Next po. Salamat sa Panginoon. Patuloy na pagkaloob niya yung binibigay niya araw-araw at sa pag-iingat din sa aking araw-araw din. Itinda ko kaya maraming salamat sa Panginoon. Patuloy talaga yung tayo pinupayaan sa mga natin Diyos at sa patuloy na binigyan niya ng kalakasan. Kaya salamat ako talaga sa Panginoon. Sa pamilya ko, maraming salamat sa pag-iingat din sa amin sa araw-araw. Sa bawat gising sa umaga, talaga naman maayos naman ang gising. Kahit naulan, kahit wala, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi siyang namin yan, siyang may gawa talaga yan eh. Bakit talaga ganito eh. Kaya ano lang sa atin na kaya ingat na lang tayo. Ang Panginoon lang bahala sa atin, sa lahat ng ating mga galaw. Dahil piligro talaga pag ganitong panahon eh. Kawawa ng mga tao na walang makakain. Talagang nakakaawa yun. Pero ang Panginoon lang talaga nakakaalam niyan. Siyang bahala talaga sa lahat. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon. Sa pagpagaling niya sa akin, bumalik ng aking kasikasan. Pero patuloy pa rin ako na meron pa akong gamot hanggang December pa yan. Walo yan, 3 klase yan. 120 pieces yan.
Inom ko, ano pa lang, nasa 30 pa lang eh. 30 piraso, baksa ako. Kaya salamat ko sa Panginoon dahil paano, nakakabili din ako ng gamot. Laging mayroon. Ang isa lang problema ko gamot yung isang klase ng siyang may piraso, hindi ko talaga bibili kasi hirap bilhin, wala dito sa sa Mercury. Sinabi ng doktor, sabi niya, magbili mo ito sa DOH. Yung sabi sa akin, hirap daw yun siya. Oo. Kaya di mo na ako nakapunta pa sa ano. May tayuman yan. Oo. Sa Reyes Hospital. Reyes Hospital ako sa Manila. Kaya di pa ako na, pag nakapunta ako, bibili ako. Kaya maraming salamat Panginoon sa lahat. Amen. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa araw-araw na pagbibigyan ng biyaya at mga pagpapala sa atin. Pag-iingat sa atin sa lahat ng mga aksyon natin sa kilos natin. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga maraming problema sa buhay, ay nandiyan lang yung Panginoon para tulungan ng mga gabayan. At yun nga, bawal sa sakit ko, alam natin na bahagi ng ating pagsubok ng Panginoon Diyos. Kaya, mas dapat natin ang hindi matatag para sa kanila. Salamat po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil nandito tayo ngayong gabi. Kahit na hindi maganda ang panahon, pero salamat sa presensya ng bawat isa. Sinika po natin makarating dito at idalangin po natin mamaya-maya yung mga kapatid natin na hindi natin kasama ngayon. At syempre sana gabayan po tayo ng Panginoon sa ating gawain ngayong gabi. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke 11, 1-13. sa Lucas 11, 1-13. Supposedly, si Elder Joey po ang leader, pero tulungan na lang po kaming dalawa dahil alam niyo naman, meron po siyang karamdaman na tutulungan na lang po natin siya dito sa ating Lucas 11, 1-13. Okay? Katuruan tungkol sa pananalangin. Sagot ang pagbasa po tayo. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama, sabahin nawa ang iyong pangalan, ibatin nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kami hayaan magkaso. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang sa akong kaibigan, naglalakbay at wala akong mahihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong sambahin, Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man na siya ipabangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hindi ng kaibigan dahil sa pagpupulilit ninyo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat
bawat kumakanat ay makakanatko, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Tayong lahat, ay hindi pa pala. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alagad kung siya humihingi ng itlog? Tayong lahat, kayo nga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Okay po. Ang ating pong aralin ngayong gabi ay tungkol sa pananalangin. No? Parang very basic. Paano tayo mananalangin? Hindi ba pwede na direkta na lang, alam naman ng Diyos ang nasa ating kalooban, no? Pero kahit na po alam niya, mas maganda ho yung sinasabi natin. Ano ang ating kahilingan, ano ang ating kailangan, di ba? O ano ang ating pasasalamat. Para yung magulang at anak. No? At alam ng magulang yung pangangailangan ng anak. Pero hindi niya alam specifically anong pangangailangan mo bilang estudyante. O mama, kailangan ko ng bag, kailangan ko ng notebook, kailangan ko ng uniforme, kailangan ko ng sapatos. Specific na ito yung kailangan, no? Pero pag sinabi naman natin na ibibigay natin lahat ng pangangailangan na kailangan ng ating mga anak, kailangan din po na specific yung ating ibibigay sa kanya. Hindi pwedeng general. Okay? Yun daw po ang isa sa requirement kung tayo ay mananalangin. No? Specific. Hindi yung basta na lang nanalangin tayo, bigyan niyo ako ng ganito. Ano ba yung general, no? Pagalingin mo po kami sa aming mga sakit. Ano ang sakit mo? Di ba? Kaya ang doktor tinatanong, saan masakit? Sa ulo, sa balikat, sa batok, saan? Di ba? Para malaman kung saan at anong gamot ang ibibigay sa iyo. Ganun po yun. So, ang unang-una pong lesson natin sa ating binasag ito, nakaturuan ukol sa pananalangin ay turuan po tayo ng Panginoong Diyos paano manalangin. No? Kung tayo daw po ay mananalangin, ano sabi dito? Turuan po ninyo kaming manalangin. Verse 1. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sa ginawa ang iyong pangalan. So, meron po munang pagpupuri sa Kanya. Kaya nga po ang ating napansin nyo sa ating pananambahan, meron tayong awit ng pagpupuri. Yan. Una muna yan, niluluwalhati natin ang Panginoon. May steps eh. Pansinin niyo yung liturgy natin. Pinupuri natin at pinapasalamatan ang Panginoon, higit sa lahat. No? And then, after praising, ano po ang susunod? Ano sabi dito ng Panginoong Diyos? Sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong karaan. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, anong sumunod doon? Oo. Kasalanan, yes. Pero meron po itong word kasi, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ano pong ibig sabihin nun? Bigyan mo po kami, Panginoon, ng aming pagkain sa araw-araw. Okay, ikalalakas ng ating pangangatawan. So, ibig sabihin, Elder Becca, hindi lamang physical, hindi lamang kaluluwa, kundi physical need. Okay. Ibigay ang nakikiusap tayo na ibigay sa atin ng Panginoon Diyos ang kailangan ng ating katawan. Pagkain, tirahan, gamot kung may sakit,
Ano pa? Damit na isusuot, mga libro o ano pa man para matuto tayo, no? At iba pa mga material na bagay. Yung po ay ating specific, again, specific na hinihingi natin sa Panginoon, no? Kaya pag tayo ay nananalangin, sabi ko kanina, specific. Panginoon, salamat po sa aming pagkain ngayong gabi. Salamat po sa masarap na ulam, ng adobo na niluto, may Elder Becca, o may ganun ka pa. So, ibig sabihin, napaka-specific po, no? Although alam na po yan ng Panginoong Diyos, alam na niya yan. Kahit hindi natin sabihin. Gaya din dating mga magulang, alam din natin ang pangangailangan ng ating mga anak, kahit hindi nila sabihin sa atin. Pero gusto natin malaman, ano ba ang specific na gusto mo? Ano yung gusto mo mismo? O mama, pahingi ako baon ko, kasi bibili ako ng bagong sapatos. Ganon. Direct, oo. Papa, pahingi ako ng pera, 500, kasi po, bibili ako ng libro. Yun. Kasi specific. Hindi mo na binigyan ng pera na bahala ka na kung ano gusto mong bilhin, kundi sinasabi ng anak mo, mama, kailangan ko pong bilhin ang ganitong libro. Yan. Ganon din po pag tayo ay nananalangin. O, Kuya Tomas, may gusto ko sabihin? Oo. Hindi lang physical yung pagkain natin, yung kanin. Kailangan natin yung, ano niya, yung katuruan niya, yung salita niya. Yes. Spiritual. Sa buhay din natin yun. Di ba? Yes. Specific eh. Specific, oh. Hindi lang physical, kundi spiritual din. Oo. Kasi pag nalalangin tayo, kasama doon natin yun. Oo. Yung ating spiritual na pangangailangan. Yes po, tama kayo doon. O sige, tuloy natin. Ano ba sinasabi po dito? Patawarin po kami sa Aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Oh. Hindi lamang po tayo nagkakasala, dapat tayo ay marunong din magpatawad. Hindi lamang tayo humihingi ng awa at tawad sa Panginoon, kundi tayo mismo ay marunong magpatawad. Yun ay parang may nabanggit na ako dito na minsan may mga hindi kayo mga kaibigan ba kayo o kaaway kayo na hindi nyo napapatawad ng matagal. Yung iba, di ba? Ang tagal na panahon bago magpatawad. Nabanggit ko na to nung isang Bible study na Elder Becca, pakigamit po ang mic. Kailangan natin kasi talagang magpatawad kung ano man ang nagawa ng kasalanan. Kung siya man o ikaw ang nakagawa ng kasalanan, kailangan matuto tayo magpatawad sa isa't isa. Kasi, kung nandoon palagi pa nasa puso mo yung galit at hindi ka marunong magpatawad, parang hindi mo rin tinatanggap ang katuruan ng Panginoon na dapat ikaw ay matutong magpatawad sa iyong kapwa. Kung siya man ay nakagawa ng hindi maganda. Kaya talaga ngayon sa panahon, bihira ang nakapagpapatawad ng mga tao, lalo na nakakagawa ng kasalanan. Bihira ang nakakapagpatawad. Pero kung ikaw ay nasa puso mo ang Panginoon Diyos at alam mo na talagang kailangan mong gawin yun dahil yun ang kanyang utos, kailangan mo magpatawad. Kahit nakagawa pa siya ng hindi maganda para sa iyo. Dahil ang sabi naman ng Panginoon Diyos hindi ikaw ang gaganti, kundi ako ang bahalang gumanti para sa iyo. Meron pa kayong dadagdag? Tomas, Peter? Yung sa pagpapatawad po? Meron pa kayong gustong sabihin? Share? Aging may dagdag lang. Ating panalangin, may step tayong manalangin sa Panginoon. Hindi yung direct ka na sa gusto mo. Dahil sabi sa dapat ang una ay purihin, sambayan ng Panginoon.
Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. At dumating nawa ang iyong kaharian. Sabi yun, pagpupuri mo na ang gawin natin. At masunod ang kanyang kalooban sa langit at sa lupa. At bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Huwag namin hingin yung supra-supra. Yung kunti lang yung sakto lang sa atin. Yung hindi tayo nagmamalabis ng kain paghingi sa Panginoon. Sa supra natin gustong hingi sa inyo, sa Diyos, ay hindi na tuloy bibigay ng mahilingan natin. Kaya may yung sakto lang. At nagpapakita sa atin dito na tayo magpapakababang loob. Dito yung nagmamataas. Kaya ibigay nawa ang ating kailangan araw-araw. At paghingi natin ng patawad sa Kanya sa ating mga nagagawa, ating mga pagkamali sa ating buhay. At yun, napagkita dito, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Napagkita natin ang magpakumbaba sa Panginoon. At ito, humihingi tayo ng protection. Huwag mo kami hayaan patukso. Sabihin, humihingi tayo ng protection sa Kanya. Huwag tayong hayaan mahulog sa huway o sa tukso. Kundi iligtas mo kami sa masama. Tayo humihingi ng kaligtasan, proteksyon sa mga masasama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. So, yun ang ating daran sa Kanya. Hindi yung gusto lang natin ang sinasabi natin, kaya minsan, kahit tagal mo ng panalangin sa Panginoon ay hindi niya nasagot. Dahil may mali sa ating panalangin. Hindi natin napapansin. Hindi yung ating personal na Diyos na ating hinihingi. Hindi tayo nagpupuri, hindi tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Dapat tayo magpakita ng pangambundis sa ating Panginoon. Ibigay niya ang ating panalangin. Dapat hindi tayo yung nagmamadali. Dapat tayo magantay lang. Hindi tayo yung minsan inaano natin ang Panginoon. Minsan inahaw natin yung kailan ba't di mo pa binibigay yung kahalingan. Kaya ang Panginoon kasi hawak na yung plano sa atin. Siya may plano sa ating buhay. Kaya magantay lang tayo sa ating mga panalangin. Hindi tayo nabiguin. Basta ating panalangin ay nasa katwiran ng Panginoon. Yan lang po. Salamat po. Actually, yung may binanggit si Brother Peter na yung makulit, no? Minsan, maganda rin po yung makulit din tayo. Kasi, di ba ang bata, o yung mga anak natin, pagka makulit, di ba parang napipilitan ka na rin minsan, bigay mo na nga. Para tumigil. Di ba? Kasi, nakukulitan ka na, kasi palagi niyang hinihingi. Pag sa sobrang kulit mo na din, binibigay na rin yung ating kahilingan. Bakit? Bakit ko po nasabi yun? Kasi wala kang tigil sa pananalangin. Laging ganun. Hanggang sa makuha mo yun, no? Yung kahilingan na yun. Kaya nga sabi ko kay Papa kanina, Papa, alam mo na ang kahilingan natin sa Diyos. Mga sakit natin ay pagalingin. Lagi natin sabihin yun sa Panginoon na tayo pagalingin sa ating mga karamdaman, no? Kasi may milagro, may himala. Sabi ko nga kung ang bulag na nakakakitang muli di ba? Ang pilay nakakalakad muli. Talagang may pag-asa habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Di ba?
So yun po, kailangan turuan tayong manalangin. Okay? Yung hindi lamang mga bata ang tinuturoang manalangin, pati matatanda dapat marunong din mga manalangin. Okay? Pangalawa, sabi, ang pananalangin ay pakikipag-usap o tayo ay merong relasyon sa Diyos. Ayan. Kasi magkaiba po yung nakikipag-usap lang sa relasyon. Ha? Yung nakikipag-usap ka lang, halimbawa, kapitbahay mo, kinausap mo, o kaya yung sinong nakasalubong mo, kinausap mo lang siya, pero wala kang relasyon sa kanya. Ano ang pagkakaiba? Na meron kang relasyon sa Diyos. Hindi lamang ikaw nakikipag-usap sa Kanya, kundi meron po tayong relasyon sa ating Panginoon. Ano po ibig sabihin noon? Si po, Elder, Becca. Yung pakikipag-usap kasi parang nakikiusap ka lang sa kanya, Lord, ganito ang nais ko. Hindi yung relasyon mo talaga, yung buong-buo intimacy mo sa kanya. Yung parang ando doon yung talagang naniniklod ka, yung nagpo-praise ka sa kanya, ando doon yung pagpupuri mo talaga sa kanya na talagang sobra-sobra. Kasi pakiusap, kahit sino pwedeng makiusap eh. Pero yung relasyon mo, yung buong-buong relasyon mo sa Panginoon na talagang kontak kayong yung parang kaharap mo lang siya nakausap. Yun yung nasa puso mo na talagang hindi ko ma-express talagang bukal sa puso mo yung pakikipagrelasyon sa kanya. Kasi kung wala parang baliwala lang, hindi yung talagang taos sa puso mo yung pakikipag-usap na direct sa Panginoon, parang baliwala rin. Kaya iba yung pakikipag-usap at iba rin yung relasyon. Kaya meron kayo talagang contact ng Panginoon sa isa't isa. Parang yun lang po yung pagkakakunawa. Tama. Salamat po. Brother Tomas. Lindog ito. Iba, sabi maraming nag-iusap, diba? Doon nag-iusap ka. Maraming nag-iusap, pero walang relasyon talaga yan sa Panginoon. Paano mo siya paano ka magkaroon ng relasyon? Diba, Grace? Una-una, sa pag-isip ko, pagkalam ko dito, yung kinakailangan siguro, tanggapin muna natin ang Panginoon. Siguro ko doon muna, paano mo, hindi mo tanggapin ang Panginoon, sa puso mo siya, paano ka magkaroon ng relasyon para sa Panginoon? Kasi yun ang una-una talaga. Tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin. At saka na tayo, makipag-usap sa mga tao na diba? Kasi maraming tao na wala pang relasyon sa Panginoon. Ikaw, tayo na tinanggap natin ang Panginoon, meron na tayong relasyon sa Panginoon. Kaya yun, yung relasyon natin, ipasa natin sa isang tao din. Na kausapin natin siya, bigyan natin siya ng yung share natin mga salita, ganun. Para hanggat matanggap niya ng Panginoon. Diba? Ngayon, kung tinanggap niya yung sinabi mo, yung sinare mo sa kanya, magkakaroon siya ngayon ng magkakaroon siya ng relasyon sa Panginoon din. Kaya yun ang pagkaano ko. Kailangan talaga tanggapin mo natin yung Panginoon. Puso talaga tanggapin natin. Kasi iba talaga yung wala kang relasyon sa Panginoon. Mag-iusap ka lang sa Panginoon, pero wala relasyon. Hindi rin naman sa Panginoon yun. Hindi katanggap-tanggap yun. Kahit panalangin mo rin yan. Di ba? Kaya yun ang yun ang pagkalang ko dito. Salamat po. Elder Joey, may dadagdag ka. Yung siguro ang dagdag lang, una pagsuko ng sarili, no? Kaya nga sa una pa lang pinupuri natin ang Panginoong Diyos
bilang ating Diyos Ama. Tapos pagka ikaw kasi ay nasa panahon ng pananalangin, yun ang oras o sandali na tayo may personal bang kausap para masabi mo at malaman mo na rin kung ano yung mga kahilingan mo sa Kanya at paghingi ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan. Yung pagsuko kasi, yun ang sanghalimbawa ng sinasapit mo yung sarili mo sa Panginoon Diyos, kinikilala mo siya bilang iyong tagapagligtas. At isang dahilan yun para matiyak natin na hindi nawawala yung ating sa Kanya, yung pagsamba natin. Dahil sa totoo lang, kung bigyan na natin yung mga pagsubok sa buhay, yan, sa health, etc. May mga sitwasyon na hindi mo pa nasasabi sa Panginoon pero dumarating yung solusyon. Di ba? Kaya nga po, sa kalagayan ko, yung bilawan namin sa kalusugan, sabi mo nga, paano kaya dumarating yung mga biyaya ng Panginoon? Matanda na kami, mag-retire na ako, tapos may sakit akong ganito, na malaki yung pangailangan sa pera. Pero, nandiyan yung aming anak, siya namang binigyan ng kakayahan ng ating Panginoon para yung mga biyaya na manggagaling sa Kanya, kaya niya ipadaan. At kahit sa ibang tao, kahit may mga hindi natin kakilala, hindi mo. Lalo na dito sa mga kapatid natin dito sa church, sila yung pangunahing umuunawa sa ating sitwasyon. At pangunahing gumagawa rin ng paraan sa pamamagitan ng pangsalita ng Diyos na kung ano man yung gagawin ng mga taong ito, ng mga kapatid natin, ay para sa ating kabutihan. At hindi para sa iba, no? Para sa ating na kasi yun yung kahilingan natin sa Panginoon Diyos. At nagawa yan, nangyari dahil isinuko natin ang sarili natin sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Kaya nangyayari ang lahat ng yan. So, yun, kaya magpapasalamat tayo palagi sa Panginoon dahil nanatili ka ng buhay para yung mga pagpaparang natatanggap natin, hindi lang para sa atin, kundi share din natin sa iba. Para maging inspirasyon tayo sa kanila para patuloy din na isuko ang kanilang sarili sa paghahari sa Panginoon, paghahari ng Panginoon. Okay. Salamat po sa mga sagot ninyo. At panghuli, una, turuan mo kaming maging mapanalangin, no? Tayo turuan ng Panginoon na lagi tayong mananalangin. Pangalawa, ang pananalangin ay pakikipag-usap o relasyon sa Diyos. At pangatlo po, tayo po ay manalig na may matatanggap tayo sa ating mga panalangin. So, ibig sabihin, maniwala at manalig tayong sasagot ang Panginoon at tutugunin niya ang ating panalangin, no? Kasi, kung hindi ka naman nagtitiwala, wala rin. Di ba ano ang unang rule? Maniwala ka na ikaw ay gagaling. Paano sa isang produkto, gamot, dapat naniniwala tayo, ito'y makakatulong na para mawala yung sakit natin. Pero tayo ay nananalig. Higit sa lahat dito, ang tiwala natin sa Panginoon na tayo ay pagagalingin ng ating Panginoong Diyos. At ibibigay niya sa atin ang ating pangangailangan. So, yun lamang po. 3 bagay lang po. Turuan po tayong manalangin. Gaya ng sinabi dito, kung paano tayo mananalangin. Diba may mga step? Sinabi dito, yung binanggit din kanina ni Brother Peter, no? May step by step ang ating prayer dito, no? And then pangalawa, ang ating pakikipag-usap at ang ating kailangan ay ilapit natin sa Panginoong Diyos. Pangatlo at panghuli, manalig na tayo ay makakatanggap ng ating ipinapanalangin sa Diyos. Manalig, magtiwala at manalig. Okay? Kung sabi nga nung isang sa pagtatapos, sabi nga kung tayo ay nananalangin, 3 bagay lang daw yan, o kung tayo may kahilingan. Una, sinagot na ng Panginoong Diyos ang ating panalangin.
na yes, okay. No! Sabi ng Diyos, hindi yan para sa'yo. Binibigay niya rin ang sagot sa atin. Nagbibigay siya ng mga sitwasyon para malaman natin na hindi ang sagot ng Panginoon. Di ba? At wait, maghintay ka muna. Maghintay ka muna kung ano ang isasagot ko sa iyo para sa iyo. So, yes, oo, binigay ng Panginoon Diyos. Salamat po sa Panginoon. No, hindi niya binigay sa atin. Mayroon dahilan bakit hindi binigay ng Panginoon Diyos. At pangatlo, wait, maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang iyong kahilingan. Kailangan lang maghintay. Ha? Para magulang din, no? Kuya Tomas, ano? Siyempre, yung una, okay. Okay na, binigay ko na sa'yo. Tapos yung pangalawa, no. Hindi pwede muna. May dahilan. Tapos yung pangatlo, wait lang, maghintay. Yes. At minsan, may mga sagot tayo na hindi natin gusto. Masakit eh. No? Halimbawa, yung hindi. No? Yung hindi binibigay ng Panginoon, masakit. Pero pag binigay niya, yes, tuwa tayo. Pero pag sinabi niya no, masakit. Kasi hindi binigay sa atin. Pero, yun yung ano ng tao eh. No? Na dapat, doon sa no, marunong ka rin tumanggap ng hindi na sagot. Yun ang dapat nating ipagpasalamat din sa Panginoon. No? Kasi minsan, masakit yung salitang no. O hindi. Di ba? Elder Becca, may gusto ko sabihin. Microphone po. Di ba umuulan? Paggabi na nanalangin ako, Panginoon, by your Holy Spirit, patigilin niyo na po ang ulan, Panginoon, dahil marami pong mga kapwa ko nagtitinda na talagang walang salat, walang mga pangangailangan. Kailangan nila ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Lord, in Jesus' name, I declare, by your almighty name, stop the rain, O God. Please, nakikiusap talaga ako, talaga umiiyak ako. Doon ako sa sulok sa may hagdanan namin. Maya-maya nararamdaman ko humihina. Pero nitong late, talagang bumuhos ang ulan. Nakahiga ako, Lord. Kaya sabi siguro, wait, saglit lang, ibubuhos ko muna ang ulan bago himinto. Kaya minsan natatawanan ako, sabi ko, Lord, siguro iniisip mo kumbaga insane or nasisiraan ako. Pero yun po talaga yung nasa puso ko. Pahintuin niyo na po talaga ang ulan, sabi ko. May mga pagkakataon na nangingiti ako kasi pag nananalangin ako ng gano'n, mararamdaman ko talaga yung pag-akpak ng ulan. Humihinto na siya, humihina. Titignan ko ay agad sa pintuan. Sabi ko, Lord, thank you. Ang bait mo talaga. Pinahinto mo ang ulan. Kasi talaga naiiyak ako pag nararamdaman ko parang iba na yung itong kagabi. Lord, bakit kayo hindi huminto ang ulan? Pero nananalangin. Siguro parang dagdag na, minsan feel natin na hindi nga pinagkapalog mo yun, mga kaibigan natin na tagal-tagal na. Pero ang problema, hindi natin nakikita yung iba niyang binibigay sa atin na mga bagay na hindi natin alam. Ito yung sigit na magbibigay sa iyo ng kakayanan para yung nais mo ay makuha mo. Kasi kung isang tao, lagi na lang gano'n eh. Di ba yung naghihintay ako ng bibigyan ng Panginoon? Hindi naman yun ang problema eh. Ang problema, yung kakayanan na binigay sa'yo ng Diyos, hindi mo ginagamit para makuha mo rin yung kahilingan mo. Siyempre, maraming nag-aamal na yumaman, etc. Pero kung gagamitin mo yung masamang paraan para yumaman ka, hindi maganda. Hindi maganda yun. At kung nagyari man yun, na pinagkalooban ka ng Panginoon ng gano'n, dapat lagi mo sineshare. Nagsabihin, hindi lang mo lang sasakilin yan, kundi pinapahagi mo rin yan, doon sa mas nangangailangan din.
na hindi ganon ka tama yung paraan ng kanilang pagkilos para i-maximize yung biyaya ng Panginoon at makatulong ito para sa kanila, sa sarili nila. Yun. At kung minsan kasi, inisip na natin hindi nagkakalo. Pero may panahon para sa lahat ng bagay, ano? Kaya kasi nasabi may panahon sa masaya, sa panahon, panahon ng gera. Pero lahat ng yan, actually, dinadaanan natin para mas lalo tayo maging matatag. At actually, yung mga pagsulit na yan, yan ang isang sinasabi nga natin, yung dahilan. At ginagawa ng Panginoon para tayo mas lalo maging matatag sa ating pananampalataya, sa ating katapatan sa Kanya. At yung pagpapalalim ng ating pananampalataya, ang isang mahalaga nga dyan, ay pag-unawa sa Kanyang banal na salita, pagbabasa ng Bible, at gamitin mo yung mga experience na naranasan mo para mas lalong lumalim ang iyong pananampalataya sa Panginoon at mas lalo ka nang bigyan ng tulong at pagkilala sa kakayanan mo, hindi lang para sa pagbibigay na paggamit ng kakayanan at bigay sa Panginoon, kundi para maituwitan natin sa mapatungo sa Kanya. Okay. Salamat po. Yun po. So, maraming salamat po sa lahat ng ating shinare at natutunan ngayong gabi. Ang magpasalamat sa lahat ng oras, kahit na tayo binabagyo, sunod-sunod at may dadating na naman daw na bagyo. Salamat pa rin, Panginoon, dahil tayo ay hindi pa rin pinapabayaan ng Panginoong Diyos. Okay po? May tanong ba kayo? Maliwanag naman po ang ating mga paliwanag. Okay, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. Yung ating prayer request, si Pastor Henry, ay atin pong ipanalangin ang kanyang prayer request dahil talagang alam niyo dun sa lugar nila talagang bahain talaga doon eh. Kahit nakaunting ulan lang baha na agad at saka malalim ang kanilang malalim talaga ang naupo. Malalim ang baha. Okay po? So ipanalangin po natin ang ating pastor na sana po ay malagpasan na nila itong mga pagbaha sa kanilang lugar. At sa mga kapatid po natin iba na apektado ng basta dyan sa bandang Cavite po. No, maraming yung mga Binakayan, yan, mga lugar na yan, marami. Mga binaha. Noveleta. Tsaka dito rin sa atin sa Metro Manila, marami din dito, binabaha talaga. Anyway, ipanalangin po natin ang ating pastor na sana po ay nasa mabuti na silang kalagayan, kahit na alam kong hanggang ngayon ay baha pa rin doon. Ligtas po ang kanyang pamilya. Okay? Ano pa po ang ating kahilingan? Meron pa po? Yung mga may sakit, of course, si Elder Joey, ako rin. Sino pa? Si Tomas. Sino pa ba ang may sakit sa atin? Si Ana ba ay kumusta? Nakauwi na siya, parang kanina lang siya umuwi, naililigan. Hindi pa siya na-operahan. Almost pa. Oo, kasi namatay si inilibing na. Oo, yung kanyang kapatid. Yes. Okay, ano pa po ang mga kahilingan natin? Brother Peter, meron ka bang kahilingan? Sa laod pa. Microphone po, para marinig kayo. Yung tita na si Tita Yuning Fonseca. Yuning? Nakakaranas ng pangatlong degree ng breast cancer. Lumakas ang kanyang immune system. Okay. At yung matutuloy yung pagpapadialysis sa Baguio. Kaya pinagpaplanuhan pa.
Okay. Sila po. Yuning, ano po? Kapatid na Yuning? Ponsiga. Consila? Ponsiga. Fonseca? Opo. Okay. Pakitandaan na lang po ha. Makakalimutin na. Si Venus. Yung likod niya. Ganon. Oo, nasobrahan na siguro sa trabaho. Oo. Okay po. Meron pa po ba? Dalangin na rin po natin yung mangyayaring bagyo ngayon sa atin. Oo, na sana talaga ay mawala na. Sa ibang lugar, sa Yes. ibang bansa, hindi lang dito sa ating sa Pilipinas, kundi sa ating Yes. nakakaranas ngayon ng ganito. Oo. Sitwasyon. Yun na rin po at ang ating kapilya. Microphone, Ate Becca. Magkaroon na rin po tayo ng ang ating kapilya ng sapat para sa gawain sa ating Panginoon. At yung ipanalangin din po natin yung bagyo ngayon dito sa ating bansa. Ganun na rin po sa ibang bansa na nakakaranas din po ngayon. Yun lamang po. Sige po. So, tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Hinihingi ko po si Kuya Tomas, Brother Tomas. Ang ipanalangin po natin ngayon ay lahat ng mga may sakit. Binanggit po natin kanina. No, sana natandaan niyo yung pangalan ni nung tita ni Yuning. Ayun, Fonseca. Yan, lahat sa iyo may sakit ha, Kuya Tomas. And then, Elder Becca, panalangin po natin ang ating kalagayan ng panahon natin ngayon. Yung mga naapektuhan ng bagyo, lalo na sila pastor, na binahaan naman. No? Panalangin po natin sila at lahat ng mga kababayan po natin ngayon. Brother Peter, pakipanalangin po ang ating simbahan, ang ating church, yung ating mga gawain, yung ating financial status, no? At yung ating mga miyembro po sana ay makapiling din natin yung mga hindi na nagsisimba. Oo. Sana maging active na sila. At yung mga bata, no? Mga bata natin. Sino? May paalam yung may pastor. Sabi siya. Oo. Kasi yung pastor Installation. Okay, so yun po, Brother Peter. At tayo po ay pangungunahan ni Elder Joey naman sa pangwakas na panalangin. So, atin po munang awitin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y maglilingkod, sa Kanya'y magtatapat. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo po na kayo ng Diyos ang mga salamat. Salamat Panginoon sa oras na ito ng kanyang nagtitipon sa aming nagkakatuwa ng salita. Salamat din po sa kalakasan namin Panginoon sa lapit ang aming sakit ng magpira ng Panginoon. Dahil ni Brother Peter sa isiling at pong imuwang kanyang buong katawan Panginoon sa kanyang sa kamay mo makapangyarihan Panginoon. Bigyan mo sa kanyang kagalingan Panginoon. Ano din Panginoon ang ating kapatid si Hana na karanas din mo na sa ating Panginoon. Pagalingin mo lang siya Panginoon sa kanyang tamang Panginoon. Ating naupos na kanyang trusting sa aming maaari. Sister Grace, ang karamdaman din, ibigay mo sa kanya rin ang kanyang kagalingang Panginoon. Sa Mrs. Cruz, ibigay mo sa Panginoon, naroon din naramdaman sa kanyang katawan Panginoon.
mo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus na pagpintas sa pangyarihan. Ikaw lang po mga pagaling sa lahat ng sakit, Panginoon. Salamat po Diyos sa iyo. Hindi ng aming mga pakiray, Panginoon, na nakakaranas niyo ng karamdaman, Panginoon, na pagaling din sila, Panginoon, sa kanilang karamdaman, Panginoon. Ito po ang aming sandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon Diyos, maraming salamat sa labing ito. Kami pusong nalangin, makakalot sa inyong puso. Panalangin namin ang munting simbahan. Yung ibigay ang mga pangailangan sa buong ng aming simbahan. Kaya kalawalari ng pangalan mo. Ang mga dapat maayos, na may maayos. Mga titulo, palilipat ng pangalan at mga repair sa aming wall na may maayos. Wala kaming minasahan hindi ang tulong mo, Panginoon, at naway ibigay mo ang mga pangalan namin upang nag-ayos namin ang mga pangalan na aming simbahan sa taas na inyong pangalan. Panalangin din namin ang aming mga kapatid na hindi sila magsimba dito. Naway patuloy silang maglingkod, magpasalamat sa Panginoon. At ipuin mga ng puso na hindi sila makalim sa Panginoon. Sila ay lalong lalo silang iman sa Panginoon. Naman ang kanilang mga dahilan, ito ang bahay sa kanilang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos, ang aming tagapagligtas sa amin. O aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabi ito na kami muli ay nakapagpuri at nakapagpasalamat sa iyo. Panginoon, hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, ang mga nararanasan ng aming mga kapatid ngayon na mga bidakyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, may kadahilanan po ang lahat ng ito sapagkat minsan po ay ang tao na rin ang nagkukulang at nagkakasala sa mga pinagkaloob mong binigay mo sa amin. Kaya hinihiling namin, Panginoon Diyos, kung ano man po ang nararanasan namin ngayon, Panginoon, ay patawarin po kami. Hinihiling ko po, Panginoon Diyos, ang aming pastor na si Pastor Henry na nakakaranas ng baha po sa kanilang tahanan, Panginoon. Alam ko, Panginoon Diyos, na hindi ito lingid sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mag-iingat sa pamilya, sa mga anak ni Pastor Henry, Panginoon. Ganun din po ang kanyang pamilya na si Pastor Shirley, Panginoon, ay ingatan mo sapagkat alam mo, Panginoon, na siya ay sarili mong lingkod na nasa ibang lugar, Panginoon, at hindi niya kasama ang kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ganun din po ang ibang lugar na nakakaranas ng kanilang iba't ibang suliranin sa dumating na bagyong ito, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, hindi lamang po ang aming miyembro, kundi ang mga miyembro namin sa iba't ibang local churches na nakakaranas ng bagyo, Panginoon, nakaranas ng hindi maganda sa kanilang pamamahay, Panginoon, at na ito ay dahil sa bagyo. Ganun din po ang Panginoon, ang ibang bansa na ganun din po ang naging sitwasyon na kagaya ng sa amin sa Pilipinas, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang lumingap at mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ito ay hindi mo ihadlang na hindi mo ibibigay ang kaligtasan sa bawat isa, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming dakilang Diyos na magliligtas sa iyong mga anak, Panginoon. Panginoon, ito po ay aking inilulhog sa iyo, Panginoon, na may samong panalangin
At ikaw na po, Panginoon, ang mag-iingat sa bawat isa sa amin na naririto sa aming pag-uwi. Ito po ang aking panalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong pong dakilang pangalan. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa galing ito na pinagkaloob niyo sa amin upang kami muna makita kita at muna magpasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Lord Jesus Christ, sana po yung magdala ng kapakalan ito pang aming kahilingan ng inyong mga anak. Sana po ay ang mga request namin ito ay iyong pakinggan at na upang hindi na mas matatag ang aming pananampalataya at katapatan sa inyo. Alam namin, Panginoon, na maraming pagsubok na dumating sa aming buhay. Pero nagkakaroon kami ng kakayahan na ito ay may palangay sa inyong pagtulong sa amin. Ang lahat po sana ng aming hinihiling sa inyong gabi mula sa kagalingan ng bawat isa, sa problema sa kalusugan hanggang sa problema ng aming simbahan at problema po, Lord God, ng bansa nito sa mga kinakaharap mga problema sa kalikasan. Lahat po ito namin ay dinudulog namin sa inyo para sa inyong pagtugon at pag-resolve rito. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Tayo po ay magkaloob sa Panginoon at tayo umawit ng salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging halay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahalin niyas ni gintong lubog. Ang aming dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging hanay ko na may gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Wala problema yun. Sa amin ng Panginoon, doon dalawa nandito siya sa akin. Yes. Oo. Kasama natin, hindi na mo, uso na ang ulan. Dahil kasama natin.